Sa lahat ng mga nalulungkot na idinadaan natin sa pag-inom, idinadaan natin sa barkada, idinadaan natin sa bisyo, idinadaan natin sa mga maling paraan, sa pag-ayon sa ng tukso ng paligid natin, hindi natin namamalayan, mas malaki ang epekto sa buhay natin. Alright, Gilivers, pag-usapan natin sa mga OFW, mga maling paglaban sa kalungkutan natin. Okay? Paano? Pag-usapan natin. Let's go! Let's go! Alright, so last week galing po tayo ng Macau at meron tayong time doon na namasyal tayo. It was Saturday night. So sabi nung team ko doon, meron akong SMD sa Macau. Sabi niya, Doc, mamasyal muna tayo. So namasyal po tayo bandang doon sa isang lugar, no? Huwag na natin sabihin ang pangalan. And dun po talaga nasaksihan ko kung paano palipasin ng mga kababayan natin, mga OFW ang kalungkutan siguro, lungkot, inip, or homesick, kung ano man tawag natin. So, ito po ang naobserbahan ko. Hindi lang isa, kundi 2, 3, 4, 5, 7, 8 mga grupo na nakita ko po talaga ng aking dalawang mata. So, meron po doon mga group na umiinom. Kung ano po yung mga inumin natin dito, so meron po doon mga iniinom natin dito. And yun, masaya naman sila. So, nakikita ko sila. Actually, may mga tumitingin sa akin. Siguro, napapanood din nila ako. Pero, hindi na ako nag-approach. Hindi na rin siguro sila na-approach for whatever is the reason. Pero, they are looking at me, no? Di ba, pinupuntahan natin. Then, I interviewed some of the OFW na kasama namin, na mga kaibigan din nila. So, eto po ang kanilang reason. Bakit nila ginagawa ang pag-inom at pag-stay sa ganun lugar every Saturday, okay? So, isa lang, because nalulungkot daw sila. Para maiwasan ang kalungkutan, so nakikipagsaya sila sa ganong klase ng kasayahan. Nagpupuyat sila. Ang tanong ko po, tama ba yon? So, hindi po ako judgmental. I understand people na malungkot. So, ulitin ko po, hindi ko po sila ginajudge, okay? So, ang sinasabi lang po natin ay pag-iwas sa mga maling paraan kung paano tayo lumaban sa kalungkutan. Okay? Kasi ganito po ang epekto niyan. Sa lahat ng mga nalulungkot na idinadaan natin sa pag-inom, idinadaan natin sa barkada, idinadaan natin sa bisyo, idinadaan natin sa mga maling paraan, sa pag-ayon sa ng tukso ng paligid natin, hindi natin namamalayan, mas malaki ang epekto sa buhay natin. Unang-una, pera. We are spending money for that. Nag-spend tayo ng money para sa bisyo natin, para sa alak, para sa ibang activities natin. Okay? So, second, ano ba yung effect noon paggising mo? Diba? Masakit ang ulo mo, masakit ang katawan mo. And third, hindi tayo nagkaroon ng opportunity, ng chance para mas matuto tayo. Hindi rin tayo nagkaroon ng opportunity, ng chance para mas makarest ang katawan mo. Kasi sabi nila sa akin, Doc, yun lang kasi ang time namin. So, talagang sinusulit namin sa mga ganung bagay. Okay? So, ibig ko lang po sabihin dito is gumagawa tayo ng paraan para hindi tayo maging malungkot. Pero ang paraan natin sa dulo, mas magdudulot sa atin ng kalungkutan. Kasi nakasama sa health mo, nakasama sa relationship mo sa family mo, at nakasama sa budgeting mo sa pera natin. Okay? Kaya ang payo ni Rockstar sa lahat ng mga OFW, pag-isipan nating mabuti ang mga ginagawa natin para malabanan ang lungkot. Tumingin tayo sa ibang options, sa ibang bagay na pwede nating gawin. Alright? So, marami po tayong options. Hindi lang yon ang option natin para tayo makalimot sa kalungkutan. Okay? So, again, my invitation. We can help you. Kung nalulungkot ka, kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, marami tayong pag-aaral online. Okay? At kung gusto mo naman ng face-to-face, marami po tayong leaders na nakapaligid na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. We can help you. Alright? Mas maging kapaki-pakinabang ang mga day off natin. PM lang sa personal FB ni Doc. Ingat po tayong lahat, mga OFW. Let's go! Let's go! Let's go! Kape po tayo. Kape po.
Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.